Ang ating nga palang tatalakayin ngayon ay magmula sa ika-6 na aralin, Introduction ng Pananaliksik. May mga layunin ang pananaliksik kung bakit tayo gumagawa ng pananaliksik. Ito, at meron tatlo dito na sinasabing pangkalahatang layunin ng pananaliksik. Una, nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pananaliksik. Hindi lang tayo basta-basta gumagawa ng pananaliksik, kailangan ay naunawaan natin ito at kung ano ang ibig sabihin ng pananaliksik. Pangalawa, naiisa ang pangunahing uri, layunin at katangian ng isang pananaliksik. Dapat ay naiisa ang kanyang layunin, ang kanyang katangian at ang kanyang uri. Pangatlo, nakakagawa ng isang simpleng pananaliksik. Kailangan ng ating mga pananaliksik o ang mga research na ginagawa natin ay simple lamang. Introduction sa pananaliksik. Sabi dito, ayon sa kasabihan sa English, education is continued process. O edukasyon daw ay isang patuloy na proseso. Nagsimulang natuto ang tao nang ito'y nasa sinapupunan ng kalamang ng kanyang ina hanggang sa iyo'y isinilang, lumaki at tumanda. So tayo daw ay nagsimulang matuto nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina hanggang sa lumaki na tayo at tumanda. Sa bawat araw na pakikisalamuha ng tao sa kapwa at sa bawat araw na pakikipagsapalaran sa buhay ay may marami itong natutunan. So tayo daw sa kapwa natin at pakikipagsapalaran natin sa buhay, marami daw tayo natutunan. Bahagi ng buhay ng tao ang problemang kanyang nararanasan sa buhay. Sa bawat problema ang inaharap ay nag-iisip ang bawat individual ng solusyon kung paano ito malalampasan at paano ito lulutasan ng maayos. So tayo bilang tao bahagi na ng problema, bahagi na ng buhay natin ang problema. Abang tayo daw ay nagkakaproblema, humahanap daw tayo ng solusyon sa ating mga problema. At sabi dito, sa paghahanap ng solusyon ay maaaring humingi ng payos ang isang tao sa kanyang kaibigan o kapwa. So, di ba pag naghahanap tayo ng solusyon, naghihingi tayo ng parang advice sa ating mga kapwa at sa ating mga kaibigan. Maaari ring siyang mismo ang mag-isip kung ano ang mga dapat gawin sa paglutas ng suliraning ito. Sa ganito ay ipinapakita ng tao ang kanyang pagkamalikain upang malampasan ang lahat ng hamon sa buhay. So, pwede din daw tayo mismo bilang tao ang siyang humanap ng solusyon sa ating mga problema. Ang tao ang nagiging driver ng kanyang buhay. Nasa kanya na kung anong landas ang kanyang tatahakin. Sa pagtahak ng landas ay kinakailangan niyang maging matatag at maingat sa bawat daraanan. Minsan naliligaw sa landas kaya nagtatanong sa kapwa upang makakalap ng impormasyon kung saan landas ang kanyang tatahakin ng gayoy. Ipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Ito ang tinatawag na pananaliksik. So tayo daw, tayo yung driver ng ating buhay para tayong magdidesisyon kung saan tayo tutungo o kung saan tayo, anong landas ang ating tatahakin. So, kailangan natin pag-isipan ng maayos kung anong landas ang ating tatahakin. Nasa ganon ay may pagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Ito daw yung tinatawag nilang pananaliksik. Ano nga ba ang pananaliksik? Sa English, ito ay tinatawag na research ng kahulugan o nangangahulugang to search again. I-search. Kung ano man mga nakalap na impormasyon o datos ng mananaliksik ay maaring hindi ito sapat para sa kanya o kaya mali
ang kanyang nagawa kaya muli siya nagkakaroon ng panibagong pananaliksik. So, yun yung ibig sabihin ng research to search again. Minsan, hindi nagiging sapat sa atin yung impormasyon na ating kukuha o nagkakamali tayo sa mga impormasyon na ating nakukuha. Kaya parang gusto nating mabutihin o mas lalong maging sigurado ang ating pananaliksik. Kaya mananaliksik ulit tayo o magre-research ulit tayo sa mga bagay na iyon. Ayon sa isang tanyag na Filipino anthropologist na si Eplandad Jocano, ang pananaliksik ay isang gawain na nangangailangan ng sapat na kaalaman at sa pamamagitan ng muling pagkatuto na may sistematikong obserbasyon at eksperimentasyon. So, yun daw, ayon sa isang sikat na anthropologist, ang pananaliksik daw ay nangangailangan ng sapat na katalinuhan at kailangan natin ng masistemang o kung parang obserbasyon o impresyon. Kailangan natin mag-observe kapag tayo nagre-research or gumagawa ng pananaliksik. Kailangan natin mag-observe. Ang pananaliksik ay isang sistematiko, objektibo at komprehensibong pagsisiyasat tungkol sa isang fenomena na nangangailangan ng masusing pagkalap at pagtalang critical analysis at interpretasyon ng mga nakalap na datos. So, ang pananaliksik daw ay kailangan ay sa isang masusing pagkalap at pagtala ng critical analysis at interpretasyon ng mga nakalap na datos. Sa aklat nila Mang His et al. 2005 to 255, ang mga sumusunod pagpapahulugan ng pananaliksik. Ito mga sumusunod na pagkakahulugan ng pananaliksik. Masusi ang bawat detalye at datos at umiisisa sa bawat katuwiran bago lumikha ng konklusyon. Kailangan masusi ang ating mga detalye at datos. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo kumukuha ng mga detalye o datos na nakikita natin sa Google. Kailangan natin basahin ito ng maigi. Pangalawa, mahusay sa pagsisiyasat sa bawat ideya at katibayan na inilalahad sa proseso ng pagkalap ng datos. Kailangan yung mga ideya natin o yung mga nilalahad na proseso ng pagkalap ng datos natin ay mahusay sa pagsisiyasat o dapat tugma sa ating ginagawang pananaliksik. Number 3, pagtitimbang at pag-aaral ng mga datos na nakalap sa pamamagitan ng pagsusuri. So, kailangan yung ating mga ginagawang o ang ating pananaliksik ay matimbang ang kanyang pag-aaral ng datos. O kailangan yung mga nakukuha nating impormasyon o mga datos ay dapat sinusuri natin maayos. Number 4, nagbibigay linaw sa mga ideya o paksa na bagamat makabuluhan ay nangangailangan pa rin ng karagdagang impormasyon o datos. Ito, dapat yung mga nakakalap nating mga datos ay nagbibigay linaw sa mga idea o paksa na ating gustong tahakin. Dapat naging karagdagan din ito sa mga impormasyon o datos na ating nakakalap. Number 5, ito ay nagpapatunay sa mga haka-aka o sabi-sabi. Ang pananaliksik ay isang nagpapatunay sa mga haka-aka o sabi-sabi.